Honorable Mayor Francisco Iscoburano Dumagoso and Senator Erwin Tulfo na nagbigay po sa lungsod ng Maynila ng 1,000 sacks of rice. Siyempre kasama rin po natin Congressman Ernest Janicio and Congressman Erwin Tier. At ito na nga po, 1,000 kaban at mga botelyang malilinis na inuming tubig para sa ating mga taga-lungsod. At bibigay ko muna yung floor kay Senator Erwin. Ay, wala ka naman pa, Mayor. Siyempre, kailangan natin tulungan after mag-declare ng state of calamity ng ilang lungsod. Naisip natin ang Manila Lagito sa mga baha. Nag-usap niya kami ni Mayor. Sabi ko, kung may ibibigay, sabi niya, dahil na siguro yung mga jeep driver dahil yun ang kadalasan. Pagkatulad dito, walang mga biyahe, walang makain, walang kita. Sabi ko, discretion mo na, Mayor. But anyway, I told the Mayor, tawag ka lang, Mayor, kung kailangan mo pa kasi I know it will not be enough. Dahil may mga paparating pa tayo na 2 bagyo pa yata, Mayor. So, nakahanda naman tumulong ang aming opisina. Thank you, Sen. Siyempre kami, na-appreciate namin. Nagulat nga kami, since kaninang maga, ang daming nag-donate. Tumutulong, gamot, gamit, no? At itong mga congressman natin, sila naman, tumutulong na rin sa kanilang distrito. But today, we're very happy and grateful to the Senate, especially to the office of Senator Erwin Tulfo. And we will make sure, Senator, yung titira nito, talagang kailangan ng mga tao na yung mga individual ang bibigyan namin. Lalong-lalo na sa transport group dahil ilang araw na silang walang biyahe at alam naman natin ang buhay driver kapag walang biyahe, walang chicha, gutom yan, hand to mouth yan. Yung atin naman mga evacuation area naman, tuloy-tuloy naman pinakakain at binibigyan ng makakain yung ating mga evacuees. But for now, on behalf of the people of Manila, thank you very much, Senator. Alright mga kababayan, kakapasok lamang po na balita at ito nga po si Senator Erwin Tulfo po ay personal pong pumunta sa Manila City Hall upang ibahagi itong 1,000 sacks of rice para po sa lungsod ng Maynila, para po sa ating mga kababayang naapektuhan po ng habagat, no? Ito nga pong mataas na baha sa ilang mga lungsod dito sa lungsod ng Maynila. At sabi nga po ni Mayor Isko ay naisipan niya nga daw po na ibigay ito sa mga jeepney driver, no, na talagang naapektuhan ng bahang ito dahil syempre wala pong pasada ngayon at mas pinipili po ng mga kababayan natin na maglakad na lang, no, dahil hindi din po kakayanin ng ilang jeepney na ilusong yung kanilang mga sasakyan sa tubig baha dahil mas malaking aberya nga ito kung sakaling tumirik pa ito sa gitna ng kalsada. So may mga mangilan-ngilan tayong mga jeepney driver na nakaparada lang muna ngayon, na ito po yung kanilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang pagkain sa araw-araw, na ngayon po ay hindi po sila makapaghanap buhay dahil nga po sa baha sa ilang lugar dito po sa Maynila. So kagaya po dito sa Taft Avenue mga kababayan, itong kahabaan po ng Taft, may mga area po dyan na passable naman po, no? Kaya naman po daanan ng mga sasakyan. At kanina nga po sa ginawang declogging ng lungsod ng Maynila kasama ang DPS, Engineering, DPWH ay unti-unti pong humuhupa naman yung tubig baha. Kaya lamang po hindi po natin ma-anticipate talaga yung pagbuhos ng malakas na ulan dahil ngayon po ay season ng tag-ulan at talagang may paparating pang isang bagyo, no? At ayan po yung kinakaharap po na problema ngayon ng ating lungsod, yung tubig ulan na siyang nagko-contribute po dito sa pagtaas ng tubig baha. So dito sa ating update mga kababayan ay makikita po talaga natin, no, yung pakikiisa po ng national government at ng local government, no, sa tulong po ng opisina po ng Senator Erwin Tulfo. Malaking bagay ito, no, na nilingon niya
yung itong mga kababayan natin dito sa lungsod ng Maynila, and also siguro sa ibang parte pa ng Pilipinas na naapektuhan po ng bagyo ay maaaring makapagpaabot din to ng tulong ang opisina ni Senator Erwin Tulfo, no. At sana naman yung ibang mga congressman din natin, no, at ibang mga senador ay makapagbigay din sila ng munting tulong para sa ating mga kababayan, lalo na nga po ngayon na kinakailangan po talaga nila ng tulong, no. So malaking bagay to, yung itong bigas, itong malilinis na tubig, dahil may ibang mga area talaga na lubog po talaga sa baha at wala silang access, no, para sa mga malilinis na tubig at pagkain. So ito yung mga basic needs ng ating mga kababayan na handog po ni Senator Erwin Tulfo, no. So dito natin makikita mga kababayan na sa oras ng mga kalamidad, dito natin makikita yung ating mga iniluklok sa ating gobyerno, ang kanilang paglingon, no, at pagtulong talaga sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa oras ng mga kalamidad. So sa ganitong pagkakataon, set aside na muna yung mga kulay ng politiko, kulay ng politika, o kung sino man ang mga sinuportahan ninyo. Ang mahalaga ngayon ay nagtutulong-tulong, no, para sa interes ng taong bayan at hindi para sa kanila lamang. So good job dito sa ginawa ni Sir Erwin Tulfo sa pagbahagi ng mga biyaya na ito, no. Although hindi pa nga daw ito sapat at may mga paparating ang bagyo, inassure niya naman si Mayor Isko na kung kinakailangan pa ay kontakin lang siya at handang tumulong ang kanyang opisina. So magandang balita to. At bukod pa dyan ay napakaraming mga donation ang dumating sa lungsod ng Maynila. So talagang bonggang-bongga, no, at talagang ang lungsod ng Maynila ay hindi nahuhuli pagdating sa mga biyaya ngayon, dahil lagi nating nakikita itong ginagawa ni Mayor Isko through his live stream sa kanyang Facebook page, ay updated tayo at very transparent itong kanyang ginagawa. At least aware tayo na may mga ganitong donasyon na nakikita natin, at ito ay mapupunta sa mga talagang nangangailangang mga kababayan natin dito sa lungsod ng Maynila. So ito yung mga update natin mga kababayan ngayon sa lungsod ng Maynila, kasabay po ng pagbugso ng malakas na namang ulan, no, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At mag-iingat po kayo palagi mga kababayan, lalo na po yung dadako dito sa Taft Avenue. Asahan nyo na po na ito po yung ating madadatnan, yung mga mabagal na pag-usad dahil po sa mataas na baha. Pag anuhan nyo na mabagal talaga, kailangan talaga mahaba yung pasensya. At kung kayo naman ay wala namang importanteng lakad or agenda, stay at home na lang po mga kababayan, para maiwasan din natin yung iba pang mga problema maaari nating ma-encounter sa kalsada. So muli maraming salamat mga kababayan sa inyong panonood, at mag-comment lang po kayo dyan ng inyong mga opinion at ating talakayin yan sa susunod nating update. Maraming salamat po mga kababayan, at God bless po sa inyo.